Ayan. Bigyan mo naman ng isang magandang ngiti ang iyong mga nasa paligid. Ayan. Sabi mo, kinagagala kita na makasama kita ngayong umaga. Okay, so ngayon po tayo ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. At tayo po muna ay manalangin sa Panginoon muli. Dakilang Diyos, patuloy naming hinihingi ang iyong basbas sa umaga na to, Panginoon. Dalangin namin na patuloy na kumilos ang Espiritu mo, Panginoon, ang Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang po ang mataas, Panginoon. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Ikaw lamang po ang madakila sa lugar na ito, Panginoon, na walang ibang mapapapurihan kundi ang pangalan mo lamang, Jesus, Panginoon. Kaya, Lord, thank you po sa pagkakataon na kami ay matamnan ng iyong salita. Salamat po dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Kaya dahil layunin na to, ay patuloy namin pagyayamanin sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa paggabay mo sa inyong lingkod, sa aking Panginoon, para maiyagan yung mensahe, Panginoon, at maunawaan namin ito sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So ngayon po, patuloy tayo sa ating pag-aaral na kung saan ang tema natin for 2025 ay Enlarge Our Territory. Amen? Na walang ibang nais ang Diyos kundi palawakin yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sa taong 2025, dapat wag ka nang magulat na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kailan? Dapat ready ka rin na kumilos para sa Panginoon. At sa pagpapalawak ng teritoryo ng Diyos, mahalaga pong maunawaan natin na tayo ay hindi kumikilos mag-isa. Amen? Hindi tayo kanya-kanya, kundi tayo ay bahagi at kabilang ng pangkat ni Jesus. Amen? Team Jesus tayo. Amen? Ibig sabihin, ang leader natin, ang maitataas, ang masusunod, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Kasi tayo ay kabilang sa kanyang grupo, bahagi. Amen? Lahat dito mahalaga. Lahat sa atin, importante. Lahat tayo may gagampanan. Diba, sa buhay ko, nagpapasalamat ako lagi kay Kuya Obel. Kasi, nahihirapan akong pumasok sa school, mahirapan akong umalis. Pag hindi ako tinutulungan lumabas kasi ginagawa pa yung kalsada natin. So siya yung tagapaglabas ko ng motor, siya yung tumutulong sa akin, papasok ulit. Kasi nahihiya din akong mga bala, makipark. Pero ganun talaga kailangan natin ang isa't isa para sa Panginoon. Amen? Merong panahon na ikaw ay malakas, may panahon na kailangan mo ang iba dahil bahagi tayo ng isang grupo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, namimiss kita pag nawawala ka. Hindi pwedeng hindi, kasi grupo tayo May pakialam tayo sa isa't isa. Dahil iyan ang nais ng Diyos. Okay? Sa Team Jesus, sa sub-team natin, para sa month na to, tinuro sa atin na merong team culture sa kanyang iglesia. O merong kultura ng kaisahan sa iglesia ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, merong paraan kung paano tayo mamumuhay na mapapapurihan natin ang Panginoon. Iba-iba ang kultura sa mundo na to. Amen? Sa merkado, iba ang kultura. Sa Bisaya, iba ang kultura. Halimbawa, sa Tagalog, sanay tayong mag-po at opo. Amen? Pero ang mga Bisaya, karamihan sa kanila, pag napunta ng Tagalog, maririnig mo minsan walang po at opo. Minsan, ay bastos naman ang tao na yon. Hindi natin naunawaan kasi iba yung kultura nila. Wala silang po at opo. Amen? Dito lang nila nakukuha, nauunawaan yung salita na yun sa Tagalog. Kaya iba-iba man tayo ng kultura, pero makikita natin, dapat yung kultura natin, kultura ng Panginoong Yesus. May kaisahan tayo. Amen? Kaya po yung pag-aaralan natin, simulan natin yung pagbabasa sa salita ng Diyos
sa Psalm 133 verse 1. Anong sabi po dyan? Sabay-sabay nga natin basahin. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen? Sabi po sa Tagalog, narito, napaka-buti at napaka-ligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. So, ibig sabihin po, sa tema natin ngayon, ito yung inaasahan ng Diyos sa atin. Amen? Ito yung nais ng Diyos. Tayo ay sama-samang namumuhay na magkakaisa. Amen? Pag tayo nagtitipon-tipon, pag tayo sumisimba, kapag tayo nasa gawain, walang ibang inaasahan ng Diyos kundi magkaisa tayo. Ang sabi dyan, napaka-buti. Amen? At napakaligaya. Iyon yung bunga kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Kaya kapag nagkakawatak-watak, nawawala yung dalawang bunga na to. Yung mabuti at maganda, maligaya na pagsasama. Amen? Sino dito yung makaka-relate sa akin na dati pa naman to. Pag umuwi ako ng bahay, tapos tahimik yung bahay, hindi ka na basta-basta pwede kumilos na ng baliwala. Hindi ka basta-basta pwedeng kumilos na masayang-masaya ka, joyful na joyful ka. Papakiramdaman mo ngayon, sinong nagagalit? Bakit tahimik ang bahay? Bakit kailangan pag kumilos ka lang, dapat mahirap kumilos pagka ganun, amen? Mahirap gumalaw, hindi mo alam. Kasi pagka namali ka ng kilos, makakatanggap ka ng reward na napakaganda. Yung, kamusta po? Tataas sa bigla yan. Kasi nga, namali ka ng Kaya ang nais ng Diyos, sa isang tahanan, sa isang iglesia, nagkakaisa tayo. Amen? Na yung merong mabuting epekto sa atin. Ito yung mabuti para sa atin. Hindi nais ng Diyos na magkagalit-galit. At mas masarap na tayo ay maligaya sa tahanan. Kaya maraming kabataan ngayon, honestly, ang gusto laging nasa labas. Bakit? Hindi maranasan to. Pero mo, uwi ka ng bahay. Napagalitan ka ng teacher pag uwi ng bahay. Sabi nga ng kanta, sermon, agahan, almusal, tanghali, hapunan. Amen. Uwi, ano ba yung bahay na gano'n? Bakit? Ninais ba ito ng bata? Ninais ba ito ng magulang? Ito ay impluensya ng kaaway. Amen? Impluensya upang sirain ang ating pagsasamahan. Kaya, lagi natin tandaan, napakabuti at napakaligaya. Amen? Ito yung aim, goal natin para sa iglesia, para sa ating mga tahanan. Kaya po, ang topic natin ngayong umaga, kung meron tayong title, ay Unity in Diversity. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Amen? Magkakaiba tayo Hindi tayo robot. Nilikha tayo ng Diyos na special, unique, kakaiba. Tingnan mo yung katabi mo kung kakaiba. Iba yung kakaiba sa, pagkakatabi mo yung asawa mo, ang pogi naman ang asawa ko, ang ganda naman ang asawa ko. Banggitin mo nga. Ayaw bumalik na Sabihin mo daw. Okay? Bakit? Kasi tayo magkakaiba tayo, pero tayo ay nananais ng Diyos na magkaroon ng pagkakaisa. Amen? Meron tayo kanya-kanyang goal, meron tayo kanya-kanyang ginagampanan. Iba-iba tayo ng paraan ng pag-iisip, paraan ng pagkasalita, paraan ng giftings ni Lord. Naranasan niyo na ba yun na minsan hindi niyo naman sinasadya o kaya nakatagpo kayo na kahit wala naman sa loob niyo, pero meron kayong mga nakakasalamuha na hindi niyo nakakasundo. Meron bang gano'n? Naranasan niyo na ba yun na kahit hindi mo naman sinasadya, pag nag-usap kayo, nagkagulo na.
Nagkaroon na ng pagkakaiba. Nagkaroon na ng hindi pagkakasundo. Amen? Naranasan natin yun kasi magkakaiba tayo. Pero ano nagiging problema dito sa unity in diversity? Okay? Lahat tayo nais naman ng pagkakaisa. Tama po ba? O sino dito may talagang gusto niya lagi nag-aaway? Yung gustong-gusto niya, hindi siya mabubuhay ng walang kagalit. Walang inaaway, walang sinusungitan. Amen? Lahat tayo gusto ng pagkakaisa kasi alam natin, natural yan sa buhay na masarap. Pagkasundo mo yung mga tao nakapaligid sa'yo. Pero, hindi natin alam, madalas, bias tayo. Amen? Saan tayo bias? Sa ating sarili. Okay? Kaya dito sa unity, anong madalas makita? Anong nagiging problema? Kapag ang focus napunta na dito, sa isang letra na to. Amen? Kapag ang focus ay napunta dito, sa isang letra na to. Tandaan natin ang unity hindi nagsisimula sa I. Nagsisimula yan sa you. You and I. Amen? Hindi puro sa'yo. You and I. Kino-consider mo dapat yung mga taong nakapaligid sa'yo, you and I. Kaso ang problema minsan, hindi tayo nakafocus. Ito kasi gusto ko, ito yung tingin kong tama. Kaya sino nabibigatan? Sa huli, ikaw din. Amen? Dahil gusto mo lagi. Si Pastor Aris, dati pinapahirapan ko yung sarili ko. Bakit? Kasi dati, perfectionist ako. Ano ko? Control freak. Gusto ko, lahat ng mangyayari sa buhay ko, kontrolado ko. Gusto ko, dapat ko, ano yung nais ko, yun yung magaganap. Pag hindi yun naganap, nakasimangot na ako, tahimik na ako, hindi mo na ako makakasundo. Pero habang naglilingkod ako kay Lord, natutunan ko pala na mas masarap ipaubaya sa Diyos ang lahat. Hindi mo kayang kontrolin, kahit yung sarili mo, kahit yung sitwasyon. Pero si Lord, hindi kanya ilalagay sa hindi magandang sitwasyon. Amen? Kaya dito, sa unity, kapag ito ang naghahari sa'yo, papahirapan mo yung sarili mo. Bakit? Mayroong bunga pag ang sarili mo naghahari sa iyong puso, sa iyong isipan. Pero lagi ang tandaan, ang mga letra ng unity ay para sa you and I, ikaw at ako, together with Yeshua. Amen? Bali wala to kung wala to. Yung you and I na yan, hindi yan magkakasundo kung wala tong dalawa na to. Amen? Sa bahay, sino madalas mo hindi kasundo? Ngingiti na lang tayo. Bakit? Dahil nawawala to. Magaganap lang tong you and I. Sabi mo sa tabi mo, you and I. Together with Jesus. Kasi Yeshua, Hebrew name for Jesus. Kaya bali wala to kung wala to. Amen? Kaya ang unity magaganap together lang with Jesus. Kaya meron man tayong kaibahan, magkakaiba man tayo, darating tayo sa isang destinasyon. Amen? Kaya nga ang pinakamaganda para ma-arrive natin tong unity, taas nyo nga yung kamay niyang dalawa at iwagayway. Tapos steady lang. Para maganap ang unity, kailangan willing ka mag-surrender kay Lord. Amen? Willing kang, Lord, hindi ako masusunod, ikaw. Tapos, Lord, available ako, ready akong gamitin mo. Amen? Okay, pakibaba na. So, kaya minsan, hindi tayo magkaroon ng unity. Pagalingan, ako nasaktan, ito yung gusto ko, ito yung mas nais ko, ito yung mas mabuti. Hindi mo alam, along the way, sinong pinapahirapan mo? Sarili mo. Bakit? Kasi hindi ito yung nais ng Diyos, kundi pagkakaisa sa kabila ng
Pagkakaiba. Ganun katindi si Lord. Amen? Imaginein mo, nakakasundo mo yung katabi mo ngayon. Gift yan. Regalo yan ng Diyos. Amen? Lahat tayo may pangit na nakaraan. Merong kulit, may mood swings, may katigasan ng ulo. Pero dahil nandito tayo ngayon, dumarating tayo sa pagkakaisa sa Panginoon. Amen? Na willing mong isurrender ang lahat para masunod yung gusto ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, in Galatians 3:28, dati, ang akala nila, ang mensahe ng Diyos ay para lang sa piniling bayan. Para sa mga hinirang, sa mga taga-Israel. Pero dito, pinaliwanag na lingkod ng Diyos, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Kaya sabi nila sa Bible, sexist daw si Lord. Yung mahilig lang siya sa mga lalaki. Yun lang yung pinapaboran ng Diyos. Pero sabi dito, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Sabi po sa Tagalog, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa. Dahil daw saan? Dahil ba sa husay natin? Dahil ba sa ginagawa natin? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya lang tayo nagiging isa dahil dito. Amen? Kapag sinubmit natin yung buhay natin sa Kanya, nagpasakop tayo, doon gumagana yung kalooban ng Diyos. Tayo ay nagiging iisa. Amen? Kaya dumadami din yung ating mga children. Dati, kahapon, nung isang araw yata, gab-gab lang sa Kayana, yun nandun sa CJ's playground. Ngayon, may nadagdagan ng isa. Dumadami. Amen? Bakit natin ito pinag-aaralan? Isang araw, dadami tayo whether you like it or not. Amen? Papalaguin ng Diyos ang iglesia namin. Pero ang tanong, paano tayo makikasalamuha sa mga bagong darating sa atin? Amen? Ipipilit ba natin yung gusto natin? O matutunan natin makiisa ayon sa kalooban ng Diyos? Amen? Dahil lahat tayo iisa lamang sa ating harapan ng ating Panginoon. Amen? So paano nga ba nagaganap yung pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba? Nung Friday, nagturo ako sa GLU, Chapel R. Kasi doon, kada second Friday, nagtuturo yung isang estudyante or professor or kung sino man i-assign. So pag fourth year ka na, magtuturo ka. Whether you like it or not, kasama yun sa training. Tapos, sabi ko, hanggang sa ngayon, kinakabahan pa rin naman ako pag nagtuturo. Pero isang araw, alam ko, ma-develop ko rin. Sabi ko, ang hirap pala pag na-imagine mo, andun si Pastor Boy nakikinig sa'yo. Yung nagtuturo sa'yo kung paano yung homiletics, hermeneutics, maunawaan yan pag nag-aral na kayo. Pero yung mga professors mo doon, nakalinya. So sabi ko, Lord, gagawin ko to para sa'yo. Dahil kami ay iisa lamang na lingkod mo. Amen? Pero sabi nga, tuloy natin, paano ba tayo magkakaroon ng kaisahan o pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba? Una, mahalagang maunawaan natin na kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, handaan natin to ang taong nakipag-isa kay Kristo, mararanasan tong mga bagay na to. Pero kapag hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo, kapag hindi mo pa sinosurrender lahat, mahihirapan ka. Okay? Una, magkakaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kaisipan. Amen? Ano yung kalayaan sa kaisipan? Ito yung kaisipan na hindi mo nasusundin, hindi mo nagagawin kung ano lang yung gusto mo. Hindi ka na nakatali sa mga bagay sa mundo. Ito lang gusto ko, ganun. Hindi. Dito mararanasan yung kalayaan na napakasarap maglingkod sa Panginoon. Napakasarap mabuhay na kasama ang Diyos. Amen? Yung mga ginagawa natin, na gusto natin, nagdadala sa atin sa kapahamakan.
Pero yung pag nabago ang kaisipan, dadalhin tayo niyan sa buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Nadarating tayo sa isang punto na tayo, kapag tayo ay nagtitipon-tipon, hindi tayo nagkokompetensya, hindi tayo nagpapagalingan. Amen? Nagdumating tayo sa isang konklusyon, kung ano yung kalooban ng Diyos, handa kang magpasakop. Kaya number one, ang unity in diversity means having the same mindset. Amen? Pareho ng kaisipan. Magkakaisa tayo sa isip. Amen? Wala tayong ibang layunin, kundi mapapurihan ng Diyos. Amen? Wala tayong ibang gusto, kundi itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus. Walang ibang nais ang isip mo, kundi gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya minsan, sa mag-asawa, hindi magkasundo. Bakit? Magkaiba yung pinagmumulan. Pero dito, pagka-Kristyano ka na pala, kahit gaano kaganda ng ideya mo, kahit gaano kaganda ng gusto mo, matututo kang magpasakop sa Diyos. Lord, kung anong kalooban mo, dun pa rin ako. Amen? Hindi mo ipipilit yung gusto mo. Bakit? Alam mo na pinakamasarap, pinakamaganda, yung kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sa pamilya, nagkakaroon ng kaisahan pag sanay magpasakop sa isa't isa. Sa bahay nyo, sinong tigre? Sinong leon? Sinong may-ari ng tigre? Kala nyo, matindi na isa. May mas matindi pa. Sinong may-ari ng tigre? Sinong may-ari ng leon? Alam ba, pag nagalit si Kuya Obel, nagagalit ba si Kuya Obel? Hindi ka pa na. Kung halimbawa lang nagalit si Kuya Obel, pinagalitan yung tatlong Maria, tahimik yung tatlong Maria. Pero pag nagalit si Ate Che, pati si Kuya Obel, tatahimik na lang. So, nais na ipanunawa sa atin ng Diyos. Ganun yung halimbawa kapag ang kaisipan natin ay magkakaiba. Amen? Pero dahil nga may kanya-kanya tayong utak, kanya-kanyang level, hindi tayo nagkakatagpo-tagpo ng sa dulo, nag-aaway-away. Hindi tayo nagkakasama ng loob, kundi yung isipan natin, nagpapasakot tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sa huli, kung anong kalooban mo, Lord, yun yung gagawin namin. Kaya sabi niya, sa 1 Corinthians 1:10, nabalitaan ni Pablo na meron mga pagkahagulo sa mga taga-Korinto. Iba-iba yung pinapakinggan ng mga teacher, ito yung magaling, ito yung magaling. Hindi. Sabi ni Pablo, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Sa Tagalog, ano pong sabi, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita na isang bagay lamang. Ibig sabihin, nagkakasundo. Amen? Hindi mo nagustuhan yung sinasabi ng iba, kukontrahin mo agad. O prosesuhin mo muna. Baka naman mali ako. Baka tama siya. Hindi yung, ako lang tama. Mali ka agad. Hindi ganon. Sabi dyan, kayong lahat ay magsalita na isang bagay lamang. You must arrive. We must arrive to agreement. Huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabagi. Kaya nga datin, binubuo natin yung napakahalaga ng kahalagahan ng pamilya. Amen? Kasi kung ang pag-asawa hindi pa magkasundo, anong mangyayari sa mga anak? Amen? Ayon sa survey, maraming kabataan ngayon ang napariwara ang buhay. Bakit? Dahil magulo ang pamilya. Kaya nga, una sinisira ng kaaway, yung mag-asawa. Dahil kapag sila nasira, dadaloy na yan sa mga anak. Kaya mapalad ka kapag nandito ang asawa mo ngayon. Amen? Sabi mo nga, mapalad ako sa iyo. Lilingunin mo na. Abid na, lumingon ka daw. Ayaw mong lumingon. Okay, yung lambing, mapalad ako sa iyo. Hindi, mapalad ako sa iyo. Saka sa akin, mapalad ka. Inirid yung ganun eh. Okay? Yung dalawa sa dulong couple, o magkatabi sila.
Doon pa lang malalaman mo ng pagkakaisa. Okay, bawal pa magturoan dito. Ako lang pwede magturo. Baka naman may dahilan. Ayan. So, anong punto? Ang sabi ng Diyos, huwag niyong hayaan na kayo merong negatibong kaisipan sa bawat isa. Ay, hindi. Mali yung isip mo. Prosesuhin mo muna. Lord, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Hindi porket Kristiyano ka na, ikaw lagi tama. Ulitin ko yan ha. Hindi porket Kristiyano ka na, ikaw lagi tama. Marami pa tayong matututunan sa buhay na to. Amen? Kaya kailangan yung utak na to, kapag nakipag-isa kay Kristo, ang unang binabago ito. Nababago yung paraan ng pag-iisip mo. Amen? Sabi nga nung kwento ng agila at ng manok. May isang lalaki, habang siya naglalakad-lakad, nakakuha siya ng isang itlog. Ano nakuha niya? Isang itlog. Itlog ng agila. Hindi naman niya alam. Pero siguro mararamdaman naman yung malaki. Hinalo niya ngayon sa itlog ng mga manok. Para syempre malimliman, para mapisa. Napisa ngayon yung agila. Kasabay ng mga sisiw. Yung agila, ginagaya niya yung mga nasa paligid niya. Amen? Kinakahig niya yung lupa. Amen? Tumutuka sa lupa. Pinapagpag yung pakpak. Kung paano gumalaw ang isang manok, ganun din siya gumalaw. Kasi ang nasa isipan niya, manok siya. Sisiw siya. Amen? Tapos bigla isang araw, meron siya nakitang magandang lumipad. Natapatan ng sinag ng araw. Ang pakpak niya parang ginto. Ang taas ng lipad, ang tayog, ang ganda, ang laki. Nagtanong siya ngayon sa kapitbahay niya. Sabi niya, ano yun? Yun yung agila. Ang hari ng mga ibon. Ang hari ng kalawakan. Amen? Anong nangyari doon sa agila? Hindi maganda yung resulta na nangyari. Pero sabi doon, nalaman niya agila yon. Nagkaroon siya siyempre, nagkaroon siya ng pagnanais na maging agila din. Pero ang ending, ang dulo, yung agila, namatay na parang manok. Sabi nga nung kapitbahay niya, ano yun? Agila yun. Siya pang ano yun? Pang kalawakan. Tayo pang lupa lang. Huwag ka nang mangarap. Manok ka lang. Namatay ngayon yung agila na parang isang manok. Hindi man niya nasilayan kung gaano kaganda ang kalawakan sa kanyang paglipad. Pero yung lipad lang niya, laging ganun lang. Pero kaya naman niyang umangat. Anong lesson mga kapatid? Kapag ito hindi na bago, ang isip mo magiging isip manok palagi. Amen? Isip, agila dapat tayo. Ibig sabihin, kapag ang isipan natin hindi na bago, matatali ka lamang sa mga bagay sa mundo. Amen? Hindi mo makikita kung gaano yung plano ng Diyos sa'yo dahil isa kang anak ng Diyos. Amen? Hindi ka isang manok. Tingnan mo nga, paano ba tumutunog yung katabi mo? Tiktilaok ba? Paano ba yung tunog ng agila? Hindi ko rin alam. Naiba yata dyan. Okay? At yun yung masakit na reality. Marami sa atin namamatay na hindi na bago ang kaisipan, kaya yung buhay niya, hindi niya naabot yung greater heights na para sa kanya. Amen? Kaya ang unang binabago ng Diyos, ang unang inaayos ng Diyos, yung kaisipan, pinapalaya niya to sa mga negatibong kaisipan. Gusto niyang maisip mo lamang na malaki ang plano sa iyo ng Diyos. Amen? Na merong Diyos na nagmahal sa iyo. Makita mo, maunawaan mo yung grasya ng Diyos. Kaya nagkakaisa tayo, sabi dito, sa Philippians 2:5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen? Nangutak natin, hindi natin pinahasa para maging katulad ng iba. Ito ay pinapalabas natin kung ano yung katulad ng kaisipan ni Kristo. Kung dati hindi mo kayang magpatawad, pag naunawaan mo yung grasya ng Diyos,
Hindi mo pwedeng hindi hayaan na hindi ka makapagpatawad. Bakit? Pinatawad ka lang din. Amen? Kung may nakagawa sa'yo ng mali, hindi mo kayang magmataas. Bakit? Nung minsan nagkamali ka rin, nagkakasala ka rin. Amen? Kaya nga, masarap pag ang ang isang tao, nagkaroon ng kalayaan dito sa isip. Kasi madalas ang magpapahirap sa tao, ito, yung mentality, yung mindset. Kapag ito hindi na bago, kahit umattend ka ng 10 beses, 100 beses, kapag hindi ka nakipag-isa kay Kristo, hindi mababago to. Amen? Kasi, ang utak natin magiging katulad ng kay Kristo Jesus. Kaya gaya nga ng devotion ni Kuya Gandhi kanina, ang utak mo magiging positive thinker ka na. Lagi ka na nakatingin sa positibo, hindi na sa negatibo. Okay? So una, nagkakaroon tayo ng kaisipan, pagkakaisa sa kaisipan. Okay? Having the same mindset. Pangalawa, kapag nabago ang kaisipan, paano malalaman na bago na ang kaisipan? Halimbawa, ang isang tao na pulubi, o kaya yung tao na may tama sa pag-iisip, ano nakikita niyang itsura dun sa taong may tama sa pag-iisip? Diba? Yung damit, kung ano lang masuot, kung ano lang yung kilos, di ba? Makikita mo, butas-butas, walang pakialam sa suot, walang pakialam sa ligo, walang pakialam sa sarili. Amen? Pero yung taong nasa tamang kaisipan, ayusin niya yung sarili niya. Amen? Hindi niya hayaan na nakataas yung ang uso ngayon. Nakita niyo ba yung uso ngayon sa mga kabataan pag nagsuot ng jacket? Yung isang dulo, isusuot yan. Yung isang dulo, hindi ipapasok yung kamay. Diyan lang, hanggang lang siya. Makikita niyo dyan mamaya, meron isa doon. Yung jacket baka ganun lang, kasi nga hindi pinapasok yung forma ba, style ba? Yun yung naging kaisipan. Kaya pagka tama na yung kaisipan, makikita mo, magkakaroon din ng tamang kilos o tamang pag-uugali. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng pare-parehong pag-uugali. Nagkakaroon tayo ng kaisahan ng ugali. Bakit? Ang model natin si Lord. Amen? Si Lord ba mapagmataas? Si Lord ba hindi nagpapatawad? Si Lord ba hindi masunurin? To the point of the cross, hanggang sa kamatayan, sabi niya, Lord, kung anong kalooban mo, sunod ako. Kung pwede lang, sana maipasa to, pero kung anong kalooban mo, Lord? Ibig sabihin, tama ang kaisipan. Amen? Merong mind ni Christ. Kaya nagkakaroon din ang tamang pag-uugali. Naalala ko lagi yung liha. Ang pinakamababa sa liha yata ay 60. Tama ba? 60. 30. 36. May 36 pa pala. Yeah. Pag ang 36 na liha, nadigitan mo yon, masakit, magaspang, sugat ka. Amen? Ang buhay natin ganun. Pag wala pa kay Kristo, malamang para kang liha na 36. Amen? Na ang mga taong nakapaligid sa'yo, baka hindi mo alam na susugatan mo na. Pero habang tumatagal, ang liha mo nagiging 1,000. Iyon kasi yung ginagamit sa aquarium para hindi masyadong magasgasan, para matanggal yung mga watermarks. Kaya alam ko yung liha na 1,000. Kasi minsan pag nagpabili ako, si Darwin yata, pinabili ko ng liha, tapos ang balik sa akin, 300. Hindi ko hindi pwede yan. Masisira yung aquarium, kailangan 1,000. So, ganyan din yung buhay natin. Habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod, nagiging mas makinis ang liha mo. Mas nagiging kamukha mo si Kristo. Amen? Diba, sumatao nakapaligid sa'yo, paano ka ba nila nakilala? Dapat may pagbabago. Amen? Katulad nung kanina, illustration ko. Yung taong walang maayos sa pag-iisip, kahit ano lang gagawin niya, gusto niya. Pero yung taong nasa tama, yung pag-iisip, ilulugar niya sa tama. Amen? Yung bawat kilos niya, bawat pagsusuot niya. Ganon din sa atin. Ang isang tao nakipag-isa kay Kristo,
sinusuot yung karakter ni Jesus. Amen? Sinusuot mo yung kapakumbabaan. Sinusuot mo kung paano masunurin si Lord. Suot-suot natin yan palagi. Kaya nga ang tanong, lagi mo check yung sarili mo, anong suot ko ngayong araw na to? Suot ko ba yung karakter ni Jesus? O suot ko yung kaaway ni Jesus? Amen? We arrive to the same attitude. Bakit? Walang ibang makikita, kundi si Kristo. Kaya nga, di ba sa labas, pag nakagawa ng tama ang isang Kristiyano, ano sabihin nila? Ay, kaya pala, born again ka pala. Amen? Inaasahan na yon. Pero pag nagkamali ang isang Kristiyano, ano sabihin nila? Born again ka pa naman, Kristiyano ka pa naman. Amen? Kaya nga, pag nababago ang isip natin, kailangan mag-arrive tayo dito. Nababago din yung ugali. Amen? Nababago yung pag-uugali. At nagkakamukha-mukha na tayo para mas magiging masarap at masaya. Diba? Pupunta ka sa isang gawain, 10, hindi mo kasundo. Magiging masaya ka ba? Pero pupunta ka sa isang gawain, kasundo mo lahat. Masaya ka ba? Siyempre, may enjoy mo. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, follow God's example. Therefore, as dearly loved children. Kaya kayo tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Amen? Wala tayong ibang model, wala tayong ibang example. Kundi kung paano si Jesus namuhay sa mundo, pero may isang Diyos, binaba niya yung sarili niya. Nung, sino dito may mga anak na nag-aaway-aaway madalas? Yung magkadikit lang nagkalmutan na, nag-aaway na. Naalala ko dati, ang madalas kong kaaway siyempre si Kuya Andrew, kami magkasunod Yung pag kami natulog, may guhit pa yan ng unan. Oh, bawal lumampas. Pag lumampas na, nagsisipaan na kami. Yung kahit ano na lang, nagsisiraan kami ng birth certificate, ng picture, pag nag-aaway. Pero alam yan, sino laging mababa? Siyempre si Kuya. Si Pastor Aris mataas. Yan ang ugali namin ni Alay. Dati. Kami yung, bakit kami sinasorry? Pero si Kuya yung laging nagpapakumbaba. Kaya nga masarap mapalad kami, binigyan kami ng isang kuya na mabait. Amen? Kaya sa buhay natin, nakabawi din. Birthday naman yun na nakaraan, kaya wala pa akong regalo, kaya ito na yung regalo ko para sa kanya. Amen? So, tingnan natin pag tinignan ka ng tao, sinong nakikita sa'yo? Dapat makita nila na sinusundan mo walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen? Paano ka magsalita? Paano ka kumilos? Paano ka mag-isip? Nare-representa mo. Kasi sinusundan mo si Lord. Amen? Binabago ka niya araw-araw. Amen? So pag meron ka pang pangit na ugali, hindi pa maayos sa ugali, patuloy mo idulog kay Lord kasi isang araw mararanasan mo yung kasarapan ng buhay na lagi na lamang nakasunod kay Lord. Pangatlo, kapag nabago ang isip, nabago ang pag-uugali, nagkamukha-mukha na tayo, Paul, nagkakaroon na rin ng pagbabago saan? Parang dart lang yan, amen? Nagkakaroon ng pagbabago sa layunin, sa goal sa buhay. Number 3, ano yan? Hindi, joke lang. Kinausap ko na po yan, Okay? Pangatlo, number 3, nagkakaroon tayo ng kaibahan. Nagkakaroon tayo ng kaibahan ng priority sa mundo. Nagkakaroon tayo ng pare-parehong prioridad. Same priorities. Amen? Nung una, letter A ito Pero buti na lang nag-research ako. Mali pala ako ng prioridad pala ang tamang Tagalog ng priorities. Tama po,
Oh, yun. Tama pa rin naman pala. Nakasanayan. Okay, pero sa formal, prioridad ang pagkakasulat. Okay? Ibig sabihin, pag nabago ang isip, nabago ang ugali, nababago rin yung priority mo. Halimbawa, si Kevin, nung siya ay single pa, pag kumita siya, kahit saan niya gustong dalhin. Amen? Kahit kung saan siya magpunta, walang problema. Pero nung nagkaroon siya ng baby, naging asawa niya si Jenica, gumuho ang mundo. Ay, hindi. Nabago ang prioridad. Amen? Nababago yung priority. Andiyan na lahat. Binubuhos na dyan lahat. Pati yung mga tito, tita, bubuhos din dyan. Pati lolo, lola. Siyempre. Amen? Pagka walang pambiling gatas, ganun lola, lola. Ganda ba naman yan? Tsaka ang bait na yan, oh. Oh, lingkod ng Diyos yan. Amen? So, anong punto, mga kapatid? Ang tao na nakipag-isa kay Kristo, nababago yung pagpapahalaga niya. May mga bagay na akala niya dati ay okay, pero pag nakilala niya si Lord, iba pala yung mas mahalaga. Halimbawa, itong basurahan na to. Okay? Sa ibang lugar, ang basurahan, pangit. Pero ano mapapansin niyo sa basurahan natin? May kaayusan. Amen? Maganda. Kasi sa iba, yung basurahan, manggigitata. May mga tao na ang buhay parang katulad na sinabi ni Pablo. Okay? Kahit gaano kaganda nito, maganda ba yung basurahan natin? Kung hindi ka nagagandahan, alam mo na yung gagawin mo. Bumili ka ng mas maganda pa. Amen? Kasi nga, naiba na yung ugali mo. Parehas kayo na ugali ni Kristo. Okay? Kahit gaano kaganda nito, ito pa rin ay ang laman pa rin niya ay mas mura. Amen? Ibig sabihin, kahit gaano marating mo sa buhay, maging pinakamagaling ka man na karpintero sa iba't ibang lugar, kung wala si Jesus sa buhay mo, ganito lang ang sitwasyon mo. Amen? May mga niyayakap ka pala. Nakakala mo ay okay, pero basura pala. Kaya nga mahalaga, pag natama ito, matatama yung isipan mo, matatama yung pag-uugali mo, at matatama yung priority mo. Biruin mo, halimbawa, tayo sa CLGN. Okay, patak-patak tayo, mag-invest tayo ng 10,000 para sa isang basurahan. Gagawin natin? Hindi. Hindi. Sagot. Bakit hindi natin priority ang basurahan? Amen. May tulong to, kaya lang at the end, mayroong mas ibang mas mahalaga. Ganon din sa buhay natin. Kaya nga masarap yun na kay Kristo ka kumpara sa dati. Kasi dito, alam mo na yung mga bagay na ginagawa mo ngayon may kabuluhan. Hindi isang basura. Amen? Na sila nagpapayaman sa labas. Nakakalimutan ng Diyos, pero at the end, yung ginawa nila, sabi nga ni Pablo, itinuturing ko itong isang basura. Ganun yung halaga. Kaya nababago yung priorities natin kapag na kay Lord tayo. Amen? Kaya mapalad tayo dahil nakilala natin si Lord. Nandun na tayo sa tamang direksyon ng buhay. Amen? Dati akala mo, pera ang mahalaga. Sino nagkasabi pera ang mahalaga? Sino nagsasabi pamilya ang mahalaga? Nahirap sumagot, no? Baka mali. Basta ang pinakamahalaga, lagi natin tandaan, dapat si Lord. Amen? Dapat si Lord. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, okay na, Paul? Salamat. Pakikuha mo na lang ang talent fee mo kay Rosel. Napasubo pa. Ayan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Matthew 6:33, sabi ni Jesus, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Amen? Maraming tao naghahabol sa kung saan-saan.
Pero nakakalimutan yung mas mahalaga. Amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit, yung maraming tao nag-aalala, anong susuotin, anong dadamitin, anong kakainin nila. Pero sabi ni Lord, ngunit, huwag kang mag-alala, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At dito, darating yung mga pangangailangan mo. Magkakasama yan. At, inuna mo si Lord, namuhay ka na ayon sa kalooban niya, hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pagpapalain. Amen? Kaya kapag tama na yung priority mo, ay, ayoko magbigay sa church, wala naman nangyayari. Hindi tayo nagbibigay sa church. Nagbibigay tayo para sa Panginoon. Amen? Ayoko maglingkod kay Lord. Plastic naman mga tao doon. Hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka para sa Panginoon. Amen? Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Tandaan natin, kapag may binigay ka sa Diyos, hindi pwedeng wala kang sukli na mas higit pa sa binigay mo. Amen? Kaya pangapat, ano po nakikita nyo? Medyo mahirap lang, pero krus yan. At may isang napako dyan. Pag nagkaroon kan tayo ng pare-parehas na kaisipan, pare-parehas na ugali, pagkakapareho sa pinagpapahalagahan, darating din tayo. Sabi ko, Lord, bakit hindi ito number 1? Dito pala yung mas malalim na konsepto. We will have the same love. Parehong pag-ibig. Amen? Diyan mo mas naunawaan yung puso mo, mas nabubuksan sa mga bagay na nais ng Diyos. Nagkakaroon ka ng desire para sa mga bagay na para sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng pag-ibig para sa mga tao na nakapaligid sa iyo na wala pang koneksyon sa Diyos. Amen? Ang pag-ibig na katulad ng example natin. Pero mo, sabi niya, kahit nung kaaway pa niya tayo, kaaway ha, inibig na niya tayo. Kasi dito may nakaaway. Diba ang hirap mahalin? Pero pag nagkaroon tayo ng paghuhubog dito, magkakaroon din ng paghuhubog to. Amen? Naiisa na lang ang tibok ng puso mo. Kung paano tumabik sa Jesus, tumabok yung puso ni Jesus, ganoon na lang din yun sa'yo. Amen? Nagkakaroon tayo ng kaisahan sa pag-ibig. Sabi nga po dito, sabi ng isang teacher of the law, ano ang pinakamahalaga? Ano sabi ni Lord? Mark 12:30-31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Sa Tagalog, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Sa mundo, ang tinuturo, mahalin mo ang iyong sarili. Love yourself first. Gawin mo yan. Gawin mo mga gusto mo. Yan ang tinuturo ng mundo. Kasi sugatan ka na, kasi nahirapan ka na, mahalin mo yung sarili mo. Pero ang tunay pala, kapag nakilala mo si Lord, ang pinakatunay na pag-ibig ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kapag naranasan mo yung tunay na pag-ibig, doon mo lang din mararamdaman o maipaparanas yung tunay na pag-ibig para sa Diyos at para sa kapwa. Amen? Anong nauuna? Sarili ba? Hindi. Kaya ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo, alam mo na meron tayong unity kapag willing kang mag-sacrifice. Amen? Handa kang magsakripisyo para sa kalooban ng Diyos. Handa kang magbigay kung anong kinakailangan. Handa kang kumilos. Kagabi, tutulinan ko na lang po. Kausap ko yung dating president namin sa GLU. Malapit kasi kami. Babae to. Sabi niya, natutuwa ako sa'yo. Kaya nais kitang maging presidente. Kaya sabi ko, ayoko po.
Marami akong kailangan gawin. Kaya hindi ako naging president. Pero sabi niya, ikaw talaga pinupunto ko eh. Pero sabi niya, kasi meron tao doon, meron kaming kasama. Pag daw inutusan niya, lagi niya sinasabi, hindi ko naman linya yan. Hindi ko role yan, hindi ko parte yan. Pero ano nararamdaman ng president namin pag sinasabihan siya, oh, gawin mo to, kapatid. Pag sinagot ng kapatid na yon, hindi ko naman linya yan. Ba? Katulad ng Panginoong Yesus, ang taong umiibig handang magbigay, handang magsakripisyo. Amen? Katulad ng pagsusumikap ng mga magulang, bakit kayo nagsusumikap? Para kanino? Para sa inyong sarili? Hindi, para ibigay yung best para sa mga anak. Ganon din, ang tao na nakakilala kay Lord. Merong pag-ibig na katulad ng kay Kristo na kaya niyang ibigay lahat para sa Panginoon. Amen? Kaya niya ibigay lahat para sa Diyos Ama. Kaya niyang sundin lahat para kay Lord. Kaya tayo, ano pa yung mga bagay na nakakapigil sa atin para makasunod sa Panginoon? Dapat willing tayo na mag-all out para kay Lord. Pag gusto mo, Lord, sige. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Okay? Araw-araw inaasahan tayo ng Diyos na mamuhay tayo ng may pag-ibig. Amen? Paano yon? Sa lahat ng gagawin mo, kailangan mapapupurihan si Lord. May gumawa sa iyo ng mali, aawahin mo ba? Hindi. Bakit? Hindi mapapupurihan ng Diyos. Gagantihan mo ng mabuti. Amen? Ayaw kang sundin ng anak mo, papahirapan mo ba? Kaya nga ang tao na nakipag-isa kay Kristo, nagkakaroon ng kaunawaan sa mga bagay-bagay. Namumuhay sa grasya ng Diyos at kabutihan. Amen? Kaya everyday, mamuhay tayo ng may pagmamahal. At panguli, ito na po ako magtatapos. Kapag lumalim yung pag-ibig mo kay Lord, ng ganon katindi, darating tayo dito. Darating tayo having the same gospel. Parehong ebanghelyo. Ibig sabihin, iisa na lang ang mensahe ng buhay mo. Walang iba, kundi yung Diyos na namatay para sa iyo, nalibing at nabuhay na magmuli. Amen? Hindi mo na mensahe yung sarili mo. Wala ka ibang dalang mensahe, kundi ang kabutihan ng Diyos. Amen? Magkakaisa tayo ng ebanghelyo. Ibig sabihin, pag nakausap mo, Sister Vivian, walang ibang tataas, kundi si Lord. Amen? Sa kabila na kanyang nararamdaman, si Lord ang tataas. Pag nakausap mo, Sister Jenaline, walang ibang itataas. Meron ba kayo nakausap na imbis na masiyahan ka, lumugmok pa yun, nalungkot ka pa, nabigatan ka pa? Dapat sa buhay natin, walang ibang tataas, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Amen? Dala-dala mo yung mensahe ng mabuting balita. Amen? Hindi yung pagka nakausap ka, Mars, pautang. Hindi. Dapat Mars, mahal ka ng Diyos. Amen? Iisang ebanghelyo. Sabi nga po ng salita ng Diyos, sa Tagalog na lang po, kaya nga mga kapatid, ano yung pakisuyo ng lingkod ng Diyos? Pagsikapan ninyo, mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Amen? Sikapin daw natin. Mag-effort tayo. Amen? Nang nararapat. Kasi dala-dala mo yung mensahe ng Diyos. Kaya nga kanina, pag nagkamali ang isang anak ng Diyos, anong sasabihin ng mundo? Christian ka pa naman, born again ka pa naman. Kaya kailangan, sabi ng awit, dapat nararapat na makita sa buhay natin. Amen? Dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Yesus. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin ako naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban
ang pananampalataya sa magandang balita. Ang buhay natin, dapat inilalaban natin yung faith natin. Amen? Maraming dahilan para umayaw kay Lord. Maraming tukso sa mundo. Kaya kailangan, lagi nating isipin, dapat lagi nating itaas, lagi nating ilaban yung pananampalataya mo. Halimbawa, meron ng gustong magpagalit sa iyo. Kontrolin mo yung sarili mo. Magpapadala ba ako sa galit o hindi? Ilaban mo yung pananampalataya mo kay Lord. Yeah? Sino dito yung pag nagalit, nagiging dragon, nagiging monster, nagkakasala, nawawala yung pagkakristyano. Kaya dapat alam mo yung kahinaan mo. Kung saan ka mahuhulog, maging maingat ka doon. Ilaban mo yung pananampalataya mo. Amen? Kung ang kahinaan mo, madali kang mag-alala. Sino ka madaling mag-alala? Idulog mo kay Lord. Amen? Ilaban mo yung pananampalataya mo. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen? Kaya po, naunawaan natin na isang Diyos magkaisa tayo sa kabila ng pagkakaiba-iba. Unity in diversity. Bakit? Dahil kaisa tayo. Nakipag-isa tayo kay Kristo. Una, the same mindset. Ang pagkilos ng Diyos sa atin, nagkakaroon tayo ng pagkakapare-pareho, pagkakaisa sa kaisipan. Amen? Sa CLGM, walang magaling, walang mahusay, kundi si Lord lamang. Amen? The same attitude. Pag nabago ang isip, nababago ang ugali. Kaya huwag mong hayaan na ikulong ka, ibilanggo ka ng mga kaisipan sa mga negatibong bagay. Dahil sa huli, ikaw lang din papahirapan yan. Dahil ang pangit na kaisipan, lalabas yan sa pangit na ugali. Parehong pag-uugali, parehong pag-uugali na katulad ni Kristo. Pangatlo, nagkakaroon tayo ng parehong prioridad. Amen? Iisa yung mahalaga sa atin, yung mga pinagpapahalagahan natin. Mga bagay na patungkol kay Lord. At syempre, meron tayong iisang pag-ibig, parehong pag-ibig. Amen? Madalas, ang mga tao, dito pa lang sumasablay na, kaya hindi ito mabuo-buo. Kaya kailangan maabot natin. Ang tao na alam mong dumadaloy sa pakikipag-isa kay Lord, hindi nagpapapigil dito. Amen? Kaya kapag inasign ka, o kapatid, ikaw mag-pray, totoo po ba? Dati ayaw ka pa, ngayon hindi na, sige po. O ikaw na mag-testimony, kahit biglaan. Dati, hindi pa ako ready. Ngayon, dahil dumaan ka dito, ilalaban mo yung faith mo. O kapatid, ikaw mag-share. Ano pong share ko? Mag-yes, Lord, ka lang. Bakit? Kapag nangyayari sa atin to, makikita to. Ito yung resulta. Amen? Walang ibang nakikita, kundi siya. Amen? Kaya the more na tayo ay nagpapabago, lumalakad sa kalooban ng Diyos, mas lalo nakikita ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Kaya kapag dito pa lang, kontrolado na, sira na ang kaisipan mo, mahihirapan ka na dito. Amen? Kapag ang isipan mo manok, lalabas dito manok. Pagka isip mo agila, agila ang makikita sa'yo. Kapag si Kristo ang nasa isipan mo, si Kristo ang makikita sa iyo. Amen? Ito na po ang magtatapos. Ito po yung nasa huling bahagi ng panalangin ni Jesus bago siya maipako sa krus. Ito po yung hiling niya sa Ama. Ito yung panalangin niya. Anong sabi ng panalangin ni Jesus? Biruin mo, ito yung parang huling habilin na to. Kasi nga, dadaan na siya sa matinding pagdurusaw eh. Sabi niya, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang payag. Biruin mo, magdudusa ka na ang ipinapanalangin yung mga anak niya, yung mga nananalig sa Panginoon, yung iba pa rin. Sabi doon, Ama, maging isa nawa silang lahat. Ito yung nais ng Diyos. Amen? Maging isa tayong lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, kung paano nagkakaisa
ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen? Pag nakikita pala ng mga anak ng Diyos na nagkakaisa, mas nakikilala si Lord. Maniniwala ba sila kung tayo mismo nag-aaway-away? Kaya paglabas dyan, pag may ay, si ganon, Sister Vivian, ganon yan. Si Pastor Rafael, ganon yan. Diba? Maniniwala ba yung mga tao sa labas? Hindi. Kaya sabi dyan, upang maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang sabi dyan sa 22, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Uli, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen? Habang binabasa ko to, sabi ni Lord, kapag ang CLGN, ang bawat isa ay naging united, naging karoon ng unity, naging united in Christ, makikita natin yung matinding gagawin ng Diyos. Amen? Bakit? Lahat tayo kikilos na. Amen? Sa mga classmates nyo, kayo na yung mag-share. Amen? Hindi tayo magtatawag ng pastor, pastora, kayo na mismo yung kikilos. Willing na tayong mag-sacrifice, willing tayong gawin kung anong nais ng Diyos. Kaya ang nagiging problema, ang ginagawa ng kaaway, pipilitin tayong magkaroon ng pagkakahabahagi. Kaya ang sabi ni Lord, lubusan silang mag-iisa. Amen? Kaya ang tanong, sa buhay mo, answered prayer ba si Lord sa'yo? O unanswered prayer pa rin si Lord sa'yo? Amen? Answered prayer na. Amen? Mahirap. May mga panahon, nagkakaroon tayo ng conflict, nagkakaroon ng spark pag nagtama. Pero tandaan natin, hindi tayo magiging isa dahil sa atin. Magiging isa tayo dahil kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaisa ba kita kay Kristo? Amen? So nawa, maging maingat tayo, makita sa atin, na ang lahat ng gagawin natin, lahat ng isipin natin, kailangan nakaangkla sa Panginoong Jesus. Amen? We need to be united para anumang bagyo ang dumating sa CLGM, hindi ito babagsak basta-basta. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Tayo po ay tutungo na sa tithes and offering.